So mga kaibigan, mga kababayan ko, kalat na naman sa social media itong panibagong mga kasinungalingan at imbentong bakla ni Baste Duterte. Boom! Oo. Narinig nyo na ba at napanood nyo na ba? Sa mga nakapanood na, okay lang. Pero sa mga hindi pa, pakinggan nyo to. At isa pa sa pag-uusapan natin, ano ang nangyayari kay Baste Duterte? Bakit naman direct? Kasi from pagiging maskulado, from pagiging macho papa, nagmukha pong batak. Boom! Anong batak? Secret, mamaya. Sobrang payat. Grabe. At marami ho sa mga kababayan natin ang napataas ang kilay dahil mukha po, ito ano lang naman, ito ho'y obserbasyon at opinion, ano? Dahil, ang itsura ni Basti ngayon ay nagmukhang isang adik. Boom! Ma'am, wala akong sinabing adik, ma'am. Papatayin ako ni Marcos niyan, ma'am. Matanda na ako, ma'am. Boom! Yan po ang mga nagiging samot-saring opinion, komento doon po sa nakita nilang itsura ni Basti ngayon na talagang bagsak ang katawan, talaga pong namayat at ang iba pa nga po ay iniisip na may malalang karamdaman, may malalang sakit dahil hindi po talaga makakatarungan na makita mo na from parang ganito, tas naging palito. Boom! Juliet Serra, nako po, maraming salamat po. Parang kumakalma ako Salamat po Thank you so much. Okay? So simulan na natin. Ito, mga ka-eksena, pakita ko From this. Anong from this? Ito na nga. Asa na yun? Yan. Ang laki niyan. From this. Boom! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may mali. kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. From this. Mga ka-eksena, from this to this. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, Nakita nyo naman. Nakita nyo naman, mga kababayan ko. 'Di ba? Direct, baka naman may epekto ang pagpapatato sa leeg. Ano ba kayo? Nakita nyo ba itong tattoo ko na to? Ha? Alam nyo kung gaano kasakit yan, pero hindi, para sa akin di masakit. Sa iba sabi na masakit daw. Hindi ka na kailangan mamayat. Tinatoan ka lang, mamamayat ka. Anong katarantaduhan yan? boom! Ha? Tingnan nyo, wala pa yan. Meron pa yan na nakuha na na full body, kaya lang wala ako. Ha? Tingnan nyo po ang itsura niyan, ilang months lang. Parang isang buwan lang humataw yata si Basti. Batak na batak ngayon si Basti, Saan direct? Sa gym. Subscribe na agad sa channel. Sa gym po, kayo naman, wala ho kong sinasabing masama. Hindi ko sinasabing si Basti ay gumagamit. Wala ho kung sinasabing ganun. Kasi parang ang tingin ko nga ho, parang nasobrahan sa gym to Kaya natuyo yung kanyang mga muscles at kanyang mga Diba? Ito po, isa sa mga nagsasabi kay Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Ba't hindi kaya magpa-drug test to ngayon? Ba't mo pinagpapa-drug test, Derek? Kasi tingnan nyo naman po yung itsura, para pong pinagkaitan na po ng laman, di ba? At saka para na rin malaman ng kanyang mga constituents
'di ba? Kung siya ay healthy, kung wala siyang sakit. Kaya nga tinatanong natin kasi ang daming kumakalat na fake news, may sakit daw eh. Ngayon tayo tinatanong natin, totoo ba? Jonas, totoo ba? Aminin mo, aminin mo, aminin mo. May sakit ka ba, Barbie? 'Di ba? Imagine this, 'di ba? Order ka sa Shopee. From this to this. Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento. Oh, mga DDS, baka pwede nyo naman pakiusapan si Baste. Kung ayaw niyang magpa-doktor, magpa-drug test na lang siya kung ayaw magpa-check up. Kasi nag-aalala kami sa health ni Baste. 'Di ba? Kamakailan lang naghahamon-hamon ng boxing kay Jentorian. May pa ganun-ganun, ang lusog, no? Ang taba, ano? Pak, gumaganon to. Parang baklang manuntok eh. 'Di ba, Lot Formaran? Mga ganun siya, oh. Tapos, eto na. Ano yun? Diet? Uy, hindi makukuha ng diet ng biglaan yan, ha? Pwede, pag-a-addict, mabilis yan. Pero na! Like, Pero, hindi ko po sinasabing nag-a-addict si Baste. Wala po tayong sinasabing nag-a-addict. Ang atin lamang po, gusto natin pong malaman kung totoo ba, meron ka ba talagang malubang karamdaman, baka maaaring magpatingin ka kasi nag-aalala kami para sa constituents mo. 'Di ba? Baka nasobrahan to kakaamoy nung basura na pinatapon niya, no? Namayat. boom! Op, putulin muna natin mga kaeksena yung payat na yan. Kung ulitin ko lang ha, hindi po sinasabi ni Direk Freddy Valera na siya ay nangayayat dahil nagbabatak o bumabatak, nag-a-addict. Wala po. Hindi ko po naiisip yan kay Baste. Ang naiisip ko lang po, baka nasobrahan sa gym, kakabatak. 'Di ba? Batak, magaganyan batak yan eh. Batak mo ganyan, batak yan. Baka nasobrahan na tuyo. Boom! Yun lamang po. Tsaka patingin ka, Baste, ha. Ngayon, Boom! Ngayon po, dumako naman tayo sa usapin ng pagpapakalat na naman ng fake news itong putang inang bading na to. Oho. Siyempre, yung fake news niya po ay patungkol siyempre kay Pangulong Bongbong Marcos at sa administrasyon. Himay-himayin po natin ang tawag dito, mga fake news na sinabi niya. Ito, in-interview din po siya ng kapwa niya Bading na si Alvin Bading. Botomesa din daw to eh. So, eto na po. Play natin, ha? Wait lang. Ulitin natin sa umpisa. Tinan nyo, oh. Halatang manunubo, oh. Ng alin? Hotdog. Mayor Baste, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo today, sir? Ang taray! Naman, tinatanong lang kung kamusta ka. Okay lang. Nagtataray agad ang lola mo. Hi, malditang lola. Speaking, oh, andyan din, oh. Oh, okay lang. Pero na! Like, Paano nga, Baste? Mayor Baste, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo today, sir? Oh, di ba? May asim ang pagtataray. Okay lang. Tingnan nyo. Diyos ko naman. Sino ba naman tangang di maniniwalang hindi batak yan? Batak sa gym yan eh. Mayor Baste, meron po ba kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir? Isa lang ang masasabi ko. Isa lang daw masasabi niya. Bilangin nyo. Mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno. Mahirap daw intindihin ang kilos ng gobyerno. Oh. Kung bakit may mga tao nakukulong ngayon
Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Putang inang bobo. Tanungin mo muna yung sarili mo. Kung wag kayo maingay. Okay lang ako tsaka yung ginawa yan. Pwede na lang mamaya yan, please lang. Ay, nako. Ano nga yung sabihin ko? Nawala tuloy ako. Nakukulong ngayon. Ito putang inan to, hindi niya naiisip, ano? Hindi niya naiisip yung mga tao sinasabi niyang nakakulong ngayon, kung ano ba yung kasalanan. 'Di ba? Huwag kang mag-imbento na para bang walang kasalanan, kinulong lang. Parang, hoy, halika dito, kulong ka. Ang inang tumbasting to, bading na nga, sinungaling pa. Like, share, subscribe na agad. Nakakaloka kasi naman. Yun ang agad ang pumasok sa utak ko. Anong gusto mong palabasin? Ordinaryong tao? Walang kasalanan, basta kinulong? Pero na! Like, share, subscribe na agad. Punta ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Ang tanga ni no? Amo! Amo! Na nga, manaman, ano na ng mga unto nyo? Targis talaga, oo. Ay. Grabe. Gusto kong maiyak sa tuwa. Bakit, Derek? Kasi hindi tayo kagaya nila mag-isip. Ang tanga. Ang bobo. Boom! Isa pa, tingnan nyo to yung sinabi niya. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Ha? Saan galing yun? Ang pilibustera, di ba? Sana all pork sinigang. Pag ayaw sumunod sa kanila, paparusahan. Hindi talaga tumarunong mag-isip. Lutong-luto na talaga utak nito eh. Saan, Derek? Ayusin mo. Baka kung ano yan. Lutong-luto sa gym. Boom! Sino ba ang nagpaparusa? Gobyerno? Ha? Sabi ko nga, di ba, alamin mo muna kung ano yung pagkakamali o nilabag doon sinasabi mong tulad ni Defensor, tulad ni Marcoleta. Gobyerno ba ang nagsabi nung nanggaling sa bunganga ni Marcoleta? Gobyerno ba nagpagawa ng club at bengbangan ni Mike Defensor? Gobyerno ba ang naggawa ng tag dito, human trafficking ni Defensor at kung ano-ano pang kalaswaan dun sa kanilang club o bar? Tapos sisisihin mo gobyerno, anak ng tutya, talagang kukote meron tong hayop na si Bastio. Boom! Sayang ang tato. Pero na! Like, share, subscribe na agad. Alam mo, bilang isa sa may tato, nakakaya ka sa ating hanay. Sa totoo lang. 'Di ba? Tanginan to, sagana ka lang sa tato. Pasalamat ka, ang pangalan mo, Duterte, kinakatakutang mga mamamatay tao. Kung hindi, wala ka, bading ka lang. 'Di ba? Oo. Eh, para hindi na humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, they will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people. Those Tingnan mo, tingnan niyo yung tingnan niyo yung mata, mga kakiseno. Wow. Tingnan niyo yung mata. Iba yung mata, mga kaiksena. Iba, ibang-iba. Yan ang mga mata ng mga batak. Batak na batak sa gym. Boom! Pero na! Like, share, subscribe na agad. No?
Ganyan kasi talagang yung ano mo dyan yung focus mo talaga batak ka sa gym talaga But anyway, tuloy natin yung sinabi niya. The bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, Tarantado talaga tong bading na to Tatay mong karton at ang pamilya nyo, administrasyon ng tatay mo, ang gumagawa niyan, hindot. Swerte pa nga ang swerte pa ni Defensor, ang swerte pa ni Marcoleta, kasi dumaan sila sa due process. Hindi kagaya nung tatay mong karton. Ha? Anong ginawa kay Trillanes? 'Di ba? Mabilis na warrant kagad. Ni walang walang kaabog-abog, dinakip si Trillanes, dinakip si Laili de Lima. Bakit? Inopose si Maria Ressa at ang Rappler, 'di ba? Ano nangyari? ABS-CBN. Dahil yung mga yon nag-o-oppose sa tatay mo, nag-o-oppose sa gobyerno. Pero nung ginawa ng tatay mo, chinugi, napasara, napakulong. Samantala ngayon, mga kababayan ko, saksak nyo sa utak nyo, SMNI, KOJC, di ba? Ano nangyari? Andyan pa rin, buhay na buhay, di ba? Isama nyo na yung Net 25. Like, share, subscribe na agad. At yung mga sinasabing nakakulong ngayon, kagaya ni Pastor Kibuloy, ni Mang Kanor, wala pa man sa Pinas, merong kaso sa Amerika. Mamili kayo, dali na lang natin sa Amerika si Kibuloy o dito siya sa Pilipinas. Di ba gusto nyo Pilipinas? O ngayon, tanongin kita, merong kaso, wala si Kibuloy. Basta ba siya kinulong o wala? Boom! Nagtatago nga, di ba? Hayop talaga to. Hayop. wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Gago. Anong abusado pinagsasabi mo? Boom! Ha? Maingat nga ang gobyerno. Hindi nila agad-agad basta-basta kaso, hindi nila agad-agad basta dampot. Kailangan dumaan sa proseso at kailangan merong kaso. So pag may kaso ka, ano gagawin natin? 'Di ba? At kapag ka may proseso at nagkaroon ng warrant, ano gagawin natin? Bakit kaya itong tanginan to, hindi niya nasilip si Cayetano, pinalaya si Bato? 'Di ba? Ba't hindi kaya nasilip nito, kinampihan at pinotektahan ni Marcoleta si Bato, samantalang wanted? 'Di ba? Pati si Robin Padilla, king ina mo bading. Boom! Baligtad talaga mga kaiksena kung ano ang lumalabas at namumutawi sa mga bunganga nito mga putang ina mga Duterte, especially Baste and Sara, lahat na. Sila mismo yung gumagawa. Sila mismo yung nagsasabi ng kanilang ginagawang aksyon laban. Sa Pangulo, sa Presidente, sila yung gumagawa nun eh. Uulitin ko na naman, anong sabi ni Digong? Yang si Bongbong Marcos, hindi yan makapatay, di nga makapatay ng lamok yan. Wala nga, mabait talaga yan si Marcos. Boom! Sabi ng tatay mo, sa'yo pa rin ang galing yung Roma Dob, ang ina mo. Sir, on a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or Sobrang fake news, di ba? Sobrang fake news niya kasi walang basehan yung mga pinagsasabi niya reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for the confidential funds. And ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba?
Gago. Ha? Andun niladagdagan. Yung kapatid mo may pagbabantangang ginawa eh. Kahit ikaw nga, nagbanta ka nga, ibanta na nga may tuturing yun eh. 'Di ba? Ano sabi mo? Come to think of it, when you sleep at night, think of the Romanovs. Think of Kineme-Eme. 'Di ba? Inan to. Sino ba gumawa nung pamimeke ng dokumento? Sino ba nagnakaw ng pera? Sino ba naglustay? Ako? Sampaling kita eh. Trying hard kasi itong hayop na to maging tatay niya. Eh kahit maging tatay mo pa ikaw, wala akong pakialam. Parehas kayong abnoy. Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. Talagang napapaulanan ko ng mura tong putang inan to kasi hindi talaga siya kinikilabutan sa mga ginagawa at pinagsasabi niyang mga puro imbento, kalokohan, katarantaduhan, It's not about really, like the vice president defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Gago. Kapatid mo gumawa nun, uy. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Sinabi na nga ng Pangulo pagtapos ng termino niya, bababa siya. Ano ba naman? Hindi ka ba makaintindi talaga? Ang mga sakit talaga nitong mga Duterte, napaka hina ng mga utak. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. Sir, ano po yung reaction ninyo doon sa Pag pumayag daw ang mga tao, so ini-encourage niya pa yung mga tao na ipaglaban daw sila. Putang ina niyo, mali yung pinaglalaban niyo eh. 'Di ba? Oh. Ikaw tulad mo, kailan lang? Utak ba na matinong mayor na utusan mo yung constituents mo na itapon ng basura doon sa DNR sa harapan? Gago. Imbis na bigyan mo ng solusyon na maayos o gumawa ka ng alternatibong paraan habang ang inyong issue tungkol sa landfill ng basura ay may problema, yun sana ang ginawa. Ang ginawa niya, dahil yung DNR pinasara yung landfill kasi may problema, doon pinatapos sa opisina ng DNR, ay putang na mayor yung bobo. Di ba? Kuhan mo rin eh. bago-bago lang na natapos ng INC rally, na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino, na-extend pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country. Balik ka doon yung pangutan namin. Okay, Ano po yung reaction niyo, sir, doon sa INC? INC rally? Hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And hindi ko naman, Hoy, tumatanggi. Naniwala kayo, hindi siya involved. Tigilan mo na kami sa mga pautot mong ganyan. Paano hindi ka may involve? Kapatid mo yon. Para sa kapatid mo ang pinaglalaban. At pagkatapos, kasama doon yung mga tao mo ng Rage Coalition. Tama po ba ako o mali? Sino yung mga nandoon nakasama at sumama sa rally ng INC? Hindi ba't mga kaalyado, kakampi, kapanalig, panatiko, kulto, mga utusan, mga atsuchu ng Raid Coalition ng ginawa nila at ang leader ay si Baste? Pwede ba yun? Hindi niya alam yun? Gago lang. Like, share, subscribe na agad. Tama ba ako? Tama ba ako? Kaya yung halatang halata mo yung denial niya rito eh. Hindi pwede yun. Kasi wala ka bang pakialam doon sa mga kasamahan mo sa Rage Coalition na nakulong? Wala kang pakialam kasi wala kang masabi, 'di ba? Kalokohan. Alam mo yun, ayaw mo lang sabihin talaga dahil madadamay ka.
possible talagang madadamay ka eh. Takot ka, bading ka eh. Suntukan nga, hindi ka pumayag kay Gentory, matanda na yung mama. Tumakbo ka ng ibang bansa, bading. Boom! Hindi naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I do not know. Sir, Bobo talaga. Respicio, nagsabing talo na tayo. Di ba, Addictus Rex? Sarata, dun pa lang eh. Hindi niya pwedeng sabihin wala siyang alam dun eh. Siya leader ng Rage Coalition nila Mike Cervera nila Mike Defensor eh. 'Di ba? Lahat ng mga kasamahan niyo sa Rage Coalition nandoon. Tapos sabihin mo wala kang alam. Anong klaseng leader ka? Oh. Wala kang silbi. Wala naman talaga silbi yan. 'Di ba? Oh. marami, I have no comment. sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na in the event, sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? You know, we let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Hasol yun. Sana wag daw. Yung rally namin ng INC Direct, wala pang 10% umattend. Wala ding sumama sa buong angkan ko Direct. 'Di ba? Sakit yan ko sa'yo, Chinggudul. Kensya na yo. Aw, buya. Pwede Bigla tuloy napaka-Korean tuloy ako sa'yo eh. Ikaw na nga ang hiraharap ng bujo, ang siyang magbibigay ng saya na pangarap ko. Oh, ikaw na nga. Boom! Better na! Like, share, subscribe. Nanto, Presidente, ikaw baste, anong alam mo? Umigil ka, sampalin kita ng kalatkanang ko dyan. Sir, lastly, on a different matter, pinayagan po ng trial chamber na ang prosecution mag-go through sa mga possession ng papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your Siyempre, natago na. reaction to that, sir? Siya na makita, may dala akong papa. Yung brief. Utang ina mo, ano na sila, laing makita. Diha. Sir, Hindi talaga ugali talaga mga Duterte, no? Oh. Tinan mo itsura ni Baste, oh. Batak na batak talaga, oh. Saan kaya bumabatak to si Baste? Oh. just to conclude, do you have a Saan kaya bumabatak? Ng gym. Mamaya, kung ano namang i-quote nyo dito, mamaya, fake news nyo ako. Saan bumabatak si Baste? Ng gym. Nag-gym kasi yan eh, kaya ganyan. Kaya biglang pumayat yan ng agad-agad. Tuloy natin. Pero kahit sabihin mo pa, ako gusto kong pumayat, never ko gagawin yan para lang pumayat Kasi taba ko talaga ngayon eh, lakas ko kumain eh. Totoo lang. message to the Filipinos? Well, probably, you know, like, balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala kang problema sa amin. Tingin nyo, wala talagang silbi ang konstitusyon natin. Wala kang. Bobo talaga eh, no? Kung papayag kayo, wala kayong magagawa. Kung talagang walang silbi yung konstitusyon natin, dapat ang sinabi mo, kung sa tingin nyo wala talaga kami silbi, ba't isinasama mo yung konstitusyon? Kung makakapagsalita lang yung konstitusyon, baka minura ka na nun. Diba? Hoy! Inanto, ba't mo kami dinadamay? Kayo yung mga walang silbi, kayo yung mga walang kwenta, mga inutil, mga trapo. Puro kayo drama, di ba? Kayo yung mga kriminal, ganun. Tapos sisisi mo sa amin sa konstitusyon, kami ang susundin, hindi inanto. Kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami
as elected representatives that will uphold the mismong constitution na pero Kahit binoto kayo ng tao, kung malaman at makita lahat ng katarantaduhan nyo, hindi pwedeng hindi na kayo tatanggalin, hindi kayo aalisin, dahil binoto kayo ng tao. Kaya may karapatan din ng taong bayan, kasama ang konstitusyon, na tanggalin kayo mga putang ina nyo. Lalo na yung kapatid mong magnanakaw. Oh. tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, Oh. ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. Ang bobo mo talaga basta literal. Sa totoo lang, anong ginawa ng administrasyon? 'Di ba? Sino nag-file? Sino nagsasagawa ng investigasyon? Hindi pwede makialam ang presidente diyan. Hindi rin pwede makialam ang Senado diyan. Sa House 'yan. At yung House sinusunod ang rules at sinusunod ang konstitusyon. At nasa konstitusyon at legal ang magkaroon ng impeachment. At hindi 3 years baste inanto. Ha? Una pa lang, na paghahain ng impeachment, tineknikal na kaagad ng putang inang kapatid mo. 'Di ba? O ngayon, binigyan pa kayo ng pagkakataon para sumagot kasi hindi nyo sinasagot yung kapatid mo eh. Boom! Ito na yung pagkakataon para malinawan ng taong bayan tapos ayaw mo. Aba, ibang klase ka rin ha. Talagang para sa kanila lang talaga ang ang batas eh. Parang sila lang ang anak ng Diyos kahit mga demonyo naman. Oh. Siyempre, bobo lang kapatid yan ni Inday Boba. Oh. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan. They are not. Your Honor, objection. Objection, Your Honor. What is your objection? This animal is currently pushing that the administration is really want to stay on power. But it's not. Because under the Constitution, the President can only stay is for only his term. Nothing more, nothing less. Your Honor. Thank you please, Your Honor, please. Meron na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, Pwede na ba? Pwede na ba ako? Pwede na ba? Pwede na ba? Oh. Kaysa naman yung abogado ni Sarah, parang tanga. Oh, sige, tuloy natin. Oh. Talaga ang main reason ng impeachment na yun. Main reason daw. Ang main reason, bading, ha? Makinig kang mabuti, sarap ang tampalin eh. Ang main reason ng impeachment is to show what is the truth. What is the truth about the confidential funds and the truth about assassination for the president, the first lady, please, and the speaker of the house. Your Honor, please. And the truth of the money that is spent for the yeah. meron na! Ano yun? Yun na nga. Meron na! Like, share, subscribe na. Di ba? Oh. Yun ang totoong dahilan, baste. Ang tanga-tanga mo talaga. Gustong malaman, sabihin na natin, 50-50. Kunyari na lang, bigyan na natin kahit 10% na lang naman kayo. 50-50 ng taong bayan ang katotohanan. Ano ang totoo with this Mary Grace Piatos, with this falsification of documentation for the receipts of the payments or the vouchers and shoutout po kay Like, share, subscribe. Charot. 'Di ba? Oh, wag mo kaming ine-etchos baste, bading na 'to.
Ang dami mong migil ka nga. Magagalit sa'yo sila. Ano yan eh. Sino direct? Nalobat na tuloy ako. Wala na pa rin jack. Lobat na. Di ko na charge. So, kayo mga ka-eksena, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Baste na yun daw ang totoo, ang katotohanan dahil ayaw lang daw patakbuhin si Sara Duterte bilang presidente? Alam mo, kung ako ang malalagay sa sitwasyon, hindi kung ako magiging si Sara Duterte, ayoko. Kaya ako, bobo yun eh. Sa sitwasyon lang, kung ako ang malalagay sa sitwasyon ni Sara, hindi si Sara magiging ako, ay ako. Siya na yun. Aba, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Myself, I will voluntarily surrender myself making an investigation or any confrontation telling and explaining all the issues that will come along the way. Therefore, I conclude that the sun is the center of the solar system, moving around it over the planet. The medium size of the scale of the Pluto when you are using binocular is about approximately and not lesser than higher than the density. Tara na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy. Yeah, di ba? Oh, tawa kayo ng tawa dyan. Ano nakakatawa sinabi ko? Naintindihan nyo ba? Sos, tigilan mo kami, bading. Kaloko. Hay, nako. Di ba? Kayo, mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito kay Bading? Oh, kalokan to. Sir, on behalf of the Filipino community all over the world, we are steadfast in our support. Laban lang, sir, nandito kami sa inyo. Duterte! Like, share, subscribe na agad sa channel. Palumpalo yung nag-i-interview Direk, ano inulam mo? Wala pa po. Hindi pa nga kami nakakaluto. Wala pa kaming ulam. Alam mong bibili na lang ng luto. Nagkape pa lang ako. Alam niyo ba kung bakit? Ma'am Jessie G, ganyan ang tanong mo. Sinabi ko nga nung opening, alam niyo, nakikita niyo yung hat ko? Itong hat ko na to, ang original. Ito yung unang-unang hat ko. Kasi pangalawa na yung suot ko eh. 3 na yung hat ko kasi. Yung isa white. Yung isa, parang kawig din ito. Pero ito kasing original Direct Freddy Valera na may toothpick pa ako before. Ito yung original, Yan. Ito yung bulok, madumi na. Tsaka, kumbaga, luma na siya. 'Di ba? Yung suot ko sa Vengador at mga nakaraang taon bago yun. Boom! Ay, bibenta ko to. Sino gustong bumili? 1 milyon. Like, share, subscribe na agad. Charot lang. Okay? So, bago natin tapusin, tapusin yung kay Baste, ano ho ang inyong masasabi in one word? Di ba, Royce Cusina at kay, nasa na yun? Royce Cusina at, nakita ko kanina, si Joseph Panchete. Ayan, I love you too. Bago na, itsura from this, wait lang, asa na yun? Ito. From this, kayo na magsabi Siljan, ito yon. From this to this. Like, share, subscribe na agad. Konting-konti na lang to, lalabas na yung ganito ni Baste, Tapos tinan mo yung ganito, 'di ba? Ang lupit ano. Ano daw? Ano daw sabi? Wow. Pabasa mo na yan. Direk pampaswerte. Asa na yung hat mong kalbo, Direk? Anong hat na kalbo? Wala akong hat na kalbo. Ano masasabi niyo mga ka-eksena in one word? Kasi meron pa tayong isusunod dito. Ayan. Halika na, type action mga ka-eksena. Let's go sa go.